Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay Pundit unveils relationship between Ripple XRP buybacks and XRP 50% price spikes. Yan ang si Ginoong Huber po ay isa po siyang on-chain sleuth sa XRP community kung saan siya po ang nagsiwalat ng isang kapansing-pansing ugnayan sa pagitan ng mga XRP buybacks ng Ripple at ang price movements ng cryptocurrency. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, binabanggit na ang XRP ay madalas na nagtatala ng hindi maipaliwanag na upsurge ng presyo paminsan-minsan. Sa isang kamakailang post sa X, sinabi ni Ginoong Huber na ang mga buyback ng Ripple ang pangunahing driver ng mga biglaan at napakalaking upsurge ng presyo na pagkatapos ay sinusundan ng unti-unting pagbaba. Ayon sa industry commentators, nakakaranas ang XRP ng mabilis at hindi maipaliwanag na mga upsurge ng presyo mula 30% hanggang 100% bawat ilang buwan. Sinabi niya na ang mga spike na ito ay halos palaging nakasynchronize sa mga buyback ng Ripple ng XRP sa open market. Ang Ripple ay buyer ng XRP mula sa open market para sa mga layunin ng negosyo, habang nagbebenta sila ng XRP sa mga institution para sa ODL. Ngayon ay tinatawag na po itong Ripple Payments. Halimbawa sa kanilang ulat sa quarter 4 ng taong 2022, kinumpirma ng kumpanya na bumili sila ng $2.7 billion na halaga ng XRP sa ika-4 na quarter ng 2022. Gayunpaman, ang kanilang mga benta na nauugnay sa ODL na umaabot sa $2.9 billion ay lumampas sa mga pagbiling ito. Huminto ang Ripple sa pag-uulat ng kanilang mga XRP buyback mula noong second quarter ng taong 2023 at sa halip natigil sa mga disclosures tungkol sa kanilang mga hawak sa XRP, kabilang ang mga asset sa escrow wallet. Ipinaliwanag ni Ginoong Huber na ang mga buyback ng Ripple ay may malaking epekto sa presyo ng XRP na sinasabing ang net purchase na $100 million sa loob ng isa o dalawang araw ay maaaring magpalitaw ng 50% na upsurge ng presyo. Tinatansya din niya na ang 20 times na paglago ng presyo para sa XRP mula sa kasalukuyang level nito ay mangangailangan ng net purchase na $6 billion. Ibinatay ng eksperto sa industriya ang pagtatansyang ito sa dami ng XRP bull run noong 2017 at saka 2018 na cycle. Ayan, Ripple needs to hold less XRP. Ang disclosures ni Ginoong Huber ay nagbunsod ng talakayan sa loob ng community. Si Mark, isang crypto researcher at investor, ay nagtanong kung bakit ang Ripple ay nag-iipon ng mas maraming XRP sa halip na ipamahagi lamang ang mga hawak nito. Idiniin niya na mas gusto niyang makita ang Ripple na nagmamay-ari ng mas kaunting XRP at hindi higit pa.
Kapansin-pansin, si David Schwartz, ang CTO ng Ripple, ay may parehong damdamin. Inihayag ni Schwartz noong April na walang magagawa ang Ripple sa XRP na hawak nito maliban sa ibenta ito, na nagpapatunay na mas mabuti para sa kumpanya na magkaroon ng mas kaunting XRP. Kaya yan, sang-ayon po si Ginoong David Schwartz. Sa pagtugon sa tanong ni Mark, binigyang diin ni Ginoong Huber ang transparency sa mga operasyon ni Ripple, kaya naman na-discover niya ang ugnayan. Umangal siya na ang mga buyback ng Ripple ay kapaki-pakinabang para sa mga holders ng XRP. Ayon sa kanya, kung kailangan ng Ripple ng XRP, mas mabuti para sa kanila na bumili sa open market para sa mga kadahilanang liquidity. Ayan po yung aktual na sinabi ni Ginoong Ginoong Huber or Mr. Huber. Bagamat ang teorya ni Ginoong Huber ay tila tumutugma sa pagkilos ng presyo ng XRP, ang mga pagtatantya ay lumilitaw na medyo pinalaki dahil ang XRP na chart ay hindi nagpapakita ng ganoong matinding pagbabago sa presyo. Bilang karagdagan, ang iba pang mga kadahilanan ay nakaka-impluwensya rin sa presyo ng XRP tulad ng market sentiment at mga regulatory developments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.